sabi ko, as a manager, kailangan talaga natin ayusin yung bahay mo. So ngayon, pinupush ko talaga na maano yung bahay nila, mabago yung bahay nila. Yeah, so ngayon, yung mother naman niya, mabait talaga. Walang masama akong narinig doon sa kanila. Pero doon sa live-in partner niya, si Abby, as a side naman niya na sa pamilya niya, sobrang dami po na mga pangit na mga salita. Yun. Pero yung side ni Elias, very countdown po. Yun. So last question na lang, ano yung learnings mo dito sa mga nangyari ngayon? Like, did this traumatize you na ayaw mo na mag-manage ulit, or welcome ka pa rin in any case na may sumulpot din, na gaya ni Elias, na very marketable? Sa akin naman, once na ako ay natuto na sa Cagayan, nandito si Atty. Topacio, so syempre kailangan ko din ng guide. Once na ako ay yung kalutong na ready na mag-manage ng ibang talent, open ako. If I have a chance. Yeah. Hindi naman ako na-discourage kasi sa showbiz naman is kailangan talaga matuto talaga bawat hindi lang sa show business, lahat talaga ng bagay kailangan pagstudihan bago mo papasukin. Yeah. Ay, last pa lang ang pahabol. Yung isa pa lang nag-viral din na issue is dahil daw sa sobrang busy ni Elias, nag-decline siya na interviews from ABS-CBN, Boy Abunda, mga gano'n. Is that true? Yes po, pero rest day po niya naka-arrange na po yun. And dahil po, meron po silang misunderstanding sa personal life ni Elias. So, hindi po siya nakarating. Lahat nun, complete na po. Ticket, hotel, yung airfare ticket niya, meron na po, kompleto na. Pero nung meron pumutok yung issue, hindi na po niya napuntahan. Tapos nung sa EBS naman, kay Sir MJ, so, yun yung time na wala talaga siyang tulog. Tapos, hindi na kinaya ng katawan niya. Yun. Tapos, meron din misunderstanding, personal issues niya. So, yun po yung nangyayari. Thank you. Salamat po. Thank you very much, Trixie. Now we're down to our last two questions kasi medyo lumalalim na ang gabi. Ang second to the last is coming from Morley Adinio from DZRH. Palakpakan. With matching palakpak pa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Question ko lang po, ang ito po bang conference nyo ay mangangahulugan ng war o pag-aayos kay Elias? Sa akin ba ito? For me, sa akin, nakadepende po sa kanila. Hindi po nakadepende sa akin. Kasi ako naman yung sa team natin, open naman open naman kung anong gusto nila. Kailangan lang talaga upuan. Pero andito po kami para sagutin kung ayaw din naman natin wala pong gusto ng war. Kahit sino ayaw po ng war eh. So, ito ay binalaan lang po natin sa publiko na tayo ay binalaan po natin yung publiko si Miss Beverly ay seryoso, ay negosyo lamang po. Wala nang iba interest. Yun na po. Sa ginawa niyo pong ito, maaapektuhan sigurado si Elias. Kung may panghihinaling ba kung sakali mang yung nasa tugatok siya ng tagumpay ay bababa siya dahil sa posibleng demanda o pagpiplis ng kanyang karir? Ito po yung natutunan ko sa lola ko. Sabi ng lola ko, ikaw ay nanghihinayang sa isang tao. Pero yung isang tao na panghinanayang mo, hindi nanghihinayang sa sarili niya. So, nakadepende po yun sa kanya. Ako naman, for me, ayaw ko din na pumagsak siya. Pero, kung gustuhin niya, wala po akong magagawa yun. Doon. Isang direktang tanong po, madam. Kung meron po kayong gustong sabihin sa kanya, ngayon nakaupo kayo dyan, ano yun? Ang masasabi ko lang sa kanya, dapat kailangan meron siyang sariling desisyon. Kailangan mag-mature na siya.
Yun kasi lalaki kailangan talaga. Lalo na ikaw yun yung haligi ng tahanan. Kailangan talaga na meron siyang sariling desisyon. Pag-isipan mo ng mabuti kung ano yung hakbang na ikakabuti sa'yo. So, kung marami mang nag-advise sa'yo, pakinggan mo lang. Pero ikaw mismo yung magdesisyon ng hindi sila. So, kailangan pag-isipan mo ng mabuti. Then, siguro kung hindi mo natanong, controversial din na yung sinabi na hindi ko daw binigyan ng share si Elias. Wrong po yun. Mali po yun. Si Elias po, yung video account po niya sa 3 months na yun, meron po 3.8 million. Tapos meron po siyang, pumasok po yun sa account niya na video. So, meron din siyang cash na nakuha sa amin, which is 1 million plus. Then, meron din mga na-purchase niya na mga pang-personal niya like sasakyan. Totally, almost more than 5 million peso nandun na sa kanya. Actually, ang management wala pong utang sa kanya. Yun na po yan. Last po. Ngayon po ba, ano po ba talaga ang gusto niyong mangyari? Ang balikan kayo ni Elias at humingi ng sorry? O siya ay makipag-ayos at lumipat na sa ibang manager? Ang sa akin naman, ang gusto ko lang naman is upuan. Ano yung gusto nila? So, kasi ayaw ko po talaga mamuhula. Hindi po ako mamuhula eh. So, mahirap kasi yung maghabulan tayo sa issue at hindi natin maupuan kung ano yung problema natin. Ang gusto ko naman, kung anong ikakabuti sa atin or sa isa't isa or bawat management. Kasi bawat everyday, sayang eh. And we are in business, sayang. Sayang yung pera natin, ginastos natin doon, tapos naghahabulan lang pala tayo. O naghuhulaan. O for example, gusto ko ayusin yung management. Sila naman yung ayaw makipag-ayos. Anong magagawa ko? Maraming salamat. Okay, thank you very much. Morning, dadagdag ko lang. Naungkat na rin yung mga natanggap ni Elias. Under the Internal Revenue Code, that is income. Taxable income. Pagka nalaman ng BIR yan, magkakaproblema si Elias. Oo. Diba? So isip-isipin niya yung ginagawa niya. Oo. Meron nga kasabihan sa Batangas, huwag kang magpakalunod sa isang basong tubig. Elias, isip-isipin mo na after tonight. Magmuni-muni ka, magnilay-nilay, maggulay-gulay, at kung ano-ano pang paulit-ulit na salita, at isipin mo yung mga consequences. Kaya kasi din sinabi niya, if you're preparing for war, kaya nga ako nandito eh, hope for peace, but prepare for war. Ayun. At ako na yung war. Yun na ang sinabi ni Attorney Topacio. Okay, we're now down to the last question kay ang representative ng Quezon City. Si Noni Nicasio. Paring Noni. Good evening po, Miss Beverly. Natanong na lahat ni Morley eh. So tatanong ko na lang po, kung yung reaction niyo po na may balita nagpaparelease daw si Elias sa contract niyo sa inyo, ano pong reaction niyo? Isipin niya ng maayos. Andito naman, handa naman ako eh. Kung gusto niya magpa-release, syempre, we have a consequences. Diba? So, we have a legal team. Andito naman sila Attorney Ang, sila Attorney Topacio. Kung gustuhin naman niya, idaan natin sa legal. Pag-usapan naman natin yun. Hindi naman natin yung kailangan pa magbardagulan doon sa media eh. So, andito tayo. We're doing in business. We're not doing for war. So, kailangan talaga, negosyo is negosyo eh. Yun. So kung mag-offer po sila ng parang iba-buyback yung kontrata, open po kayo dito? Depende din po sa offer niya eh. Yeah. So last na lang po, sa kinahindatan po ng relationship nyo as talent and manager ni Elias, nanginginahin po ba kayo na nauwi sa ganito? Last na question na po eh. Sa akin naman, sa ngayon, hindi po ako nanghihinayang. Kung ano yung binigay ni Lord, tanggapin po natin. Hindi po natin hawak yung panahon eh. At bigay niya. Sa akin, kung anong ibigay ni Lord, anong decision niya sa atin, so tanggapin ko po ng buong puso. Yun po yun. Thank you po. Thank you po. Good evening.
Okay, thank you very much, Noni Nicasio. Ay, sorry, translate ko lang in plain English yung sinabi ni Ma'am Beverly tungkol sa release ng contract. Elias, ang ibig sabihin ni Ma'am Beverly, talk to my fucking lawyers. Oo nga. Bale, ano na lang, dagdag ko na, tsaka closing statement na rin ako. Anyway, yun, okay na. Anyway, gusto, ang ano namin na, yun nga, peaceful resolution, mabalik yung dating relationship, kasi ang contract natin, kung sabi ni Sir Ferdy is, ito yung